Ikaw ba ay nakapag-smile na dyan? So, salamat sa Panginoon at muli ay dinakot tayo dito. Ayan, at salamat dahil sakto lang pero alam natin na pa-summer na. Okay, nararamdaman na natin. Medyo malamig pa naman yung tubig pero may pagkakataon na mainit na, no? Sa kalsada lalo pag lumalabas-labas na. So, patunay lang yan. No? Baka batiin mo na kagad ng Merry Christmas yung katabi mo, ha? Pa-summer pa lang. Kamusta po yung ating Bible reading? Lalakas na umiimin. Ay, lalakas na. So, nakakahabol tayo. Yan. At salamat sa Panginoon dahil ngayon ay 9 months na lang. Christmas na naman. Thanksgiving na. So, malapit na ho yung ating anniversary, no? Sa August, hopefully August, maidaos natin sa ng tamang date, no? Lagi tayo the best tayo late, no? Pero salamat sa Lord, no? Magka 13 years na. Yan, salamat, no? Dahil alam nyo po, pabago-bago talaga ang panahon. Minsan, medyo may maulan-ulan, tapos biglang aaraw. Kaya iba, tinatamaan talaga ng sakit. Kaya kung wala kang sakit ngayon, talagang grabe ang dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon. At mga pag-iingat na sa atin. At sinababa natin sa prayer yung dalawa nating estudyante na nag-exam ngayon. Kaya wala. Si Brother Ricky at si Brother Raiden. Ayan, alam ko sinamahan sila ng Panginoon. At ngayong maga, ang pag-uusapan natin, noong nakaraan muna, ang pinag-usapan natin is, ano pa? Okay, about sa pananalangin. Okay? So, meron ho tayo ditong mga larawan. Bala ko kasi mag-Kuya Kim, eh. Kaya si Kuya Kim, di na yata ewan po, nawe-weather report pa ba si Kuya Kim? Dati, ang paborito namin nun, kilalang-kilala talaga. Pag walang knowledge, walang power. Because knowledge is power. Ito po muli, Ernie Baron. Yan. Mga batang 90s, Ernie Baron yan. Laking Ernie Baron. Okay, so ano ba nakikita natin dyan? Maulan. Ito naman, nagtuyot. Ito, anong tawag dyan? May kinakasal daw na tikbalang na elementary kami. Sabing ganon, naku, sabi mga classmates ko, pag magkakasama kami elementary, naglalaro, biglang ganyan. Tapos sabi, hindi, may araw. May kinakasal lang na tikbalang. Ina, may katabi mo kung naniniwala yan. Na may, baka nabigyan ng invitasyon, no? So, ang tawag dyan is, ano? Ha? Ano tawag? Ha? Ang pagkakaalala ko, sun shower. O summer shower, o sun shower. Yan ang tawag sa kanya. No, na minsan pagkatapos niyan, lumalabas yung rainbow. Kaya pag nagkaganyan, abangan mo may rainbow talaga yan. Ayan. So bakit ko ipinakita kaya yung mga ganyan? No? Noong last Friday, yan. Dahil ang misis ko ang nag-speak, nandun lang ako sa likod. Medyo maliliit lang. Kaya ako nasa likod kasi nitignan ko yung mga lumalabas, pumapasok. Pinibilang ko yung pasok at labas nila. Joke lang. Meron akong verse na nagano sa akin, no, tumatak sa isip. No? At naano ko siya kung ano bang ibig sabihin niyan nung verse na yon.
So, para mas maintindihan natin, kasi pag kinuha ko lang yung mismong verse, kukunin natin yung buong kabuuan ng sinasabi doon ng Panginoon sa mga Israelita. Okay? So, ang sabi dito, okay. So, verse 12, yung kukunin natin, pero we need na mabasa yung buo para mas maintindihan natin. Ang sabi dyan, kung lubos ninyong susundin ng Panginoon, so eto na yung time na sinasabihan sila ni Moses, no, na ito yung kailangan nilang gawin, nire-remind sila na ito yung dapat gawin doon pag nandun na sila sa lupang pangako, doon sa Kanaan. So sabi ko, lubos ninyo susundin ng Panginoon ay inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon ay inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani at maraming hayop. Pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Sama-sama silang sasalakay sa inyo, ngunit pagpapalain, magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Pagpapalain ng Panginoong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo at pupuniin niya ng ani ang mga bodega nyo. Pagpapalain niya kayo sa lupa'y ibinigay niya sa inyo ayon sa ipinangako ng inyong Diyos. Gagawin niya kayo na pinili ng mamamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos, mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. At sa ganoon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo. Pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupa'y ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop at ang inyong mga ani. Padadalang kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon. So ito yung verse 12 na kukunin natin mamaya. So ituloy natin. Mula sa tagaan ng kayamanan niya sa langit at pagpapalain ng lahat ng ginawa ninyo. Magpapautang kayo sa maraming bansa, ngunit kayo hindi mangungutang. Gagawin kayo ng Panginoon na pinuno ng bansa at hindi tagasunod lang. Lagi kayo nasa itaas at hindi sa ilalim kung susundin ninyong ano daw po sinabi ko susundin? Ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinigay sa inyo ngayon, kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman sa inuutos ko sa inyo sa araw na ito. Huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila. Okay? So, para lang po sa para mas maintindihan natin, hindi to promise sa tingin nyo saan yan hindi pangako yan saan? Sa mga taga-Israelita. So, baka sabihin, akin yan, amin yan. So, sa context ng Bible, sa Biblia, yan ay sinabi, specific sa bansang Israel. Okay? Hindi Pastor, di pala natin yan naangkinin eh. Eh, yung Diyos ng Israel, Diyos din natin yan. Amen. Okay? Yan ay pangako sa kanila, pero sa panahon natin ngayon, ano ba yung message na yan? Okay? Ano ba yung sinasabi dyan? At ang kukunin natin, yung sinabi kanina, sa verse 12, yun talaga, yung tumatak sa akin, nung last Friday, na pinag-iisipan ko, bakit sinabi ng Panginoon na gano'n? Okay? So, dito, yan ang pag-uusapan natin. Ano ba yung sinabi doon? Ang sabi sa verse 12, tingnan natin. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain in your land in season, and to bless all the works of your hands. You will lend to many nations, but you will borrow from them. So, hindi natin yung ano yung pagpapautang muna, ha? Hindi tayo dyan, ha? Sabihin, ay, magpapautang na ako, international.
Ay, siguro hindi mo na tayo dyan kasi ang context nan, mahirap pag noon ang ikang bansa mo ang nangungutang sa kanila. Up to now naman. Noon pa lang, nangungutang ng ibang bansa sa ibang bansa. Okay? Pero ito pinangako ng Lord, hindi kayo mangungutang. O hindi kayo magpapautang. Pero hindi tayo dyan. No, sa Tagalog, para mas makuha natin, sabi, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin dahil dito hindi kayo mangungutang sa halip kayo ang magpapautang sa ibang bansa. So, pag kinuha natin yung word na sa English, open, ano sinabi? Ano yung bubuksan ng Panginoon? The Lord will open the heavens. Sabi niya, bubuksan niya ang langit at ibubuhos ang ulan sa kapanahunan. Doon tayo sa sinasabing, ibubuhos yung ulan sa kapanahunan. Naalala niyo pa ba kung ilang beses ang Pilipinas nagbabagong taon pero umuulan? Nakaranas na kayo niyan, bagong taon pero paulan. Di ba? Christmas, pero umuulan. Summer, pero may ulan. So, yung sinabi ng Lord dito na ibubuhos ng ulan sa kapanahunan, napapaisip kayo ngayon. Napapaisip tayo ngayon. Na, kung titignan natin, ano ba yung ibig sabihin niya na magpapaulan siya, pero may season. Pag tinignan kasi natin yan, sabi nga nun dito, anong ibig sabihin yan? No, yung context niya, pag sinabing yung ulan, ibubuhos sa kapanahunan. Okay? Ang sabi, the rain in due season symbolizes God perfectly timed blessing. Amen. Yung ibig sabihin pala na yung ulan may season na nagsisimbolize naman na sumisimbolo yung perfect time ng blessing ng Lord. Tignan mo yung katabi mo kung perfect ba ang blessing ni Lord sa kanya. Ha? Delivered right when your hard work can fully thrive. Ano ibig sabihin nun? Yung perfectong timing ng Lord, no, sa blessing niya, mahalin tulad natin si sinabi na yung ulan. Yung nasabing ganun, bubuksan ko ang langit, ibubuhos ko, yung ulan sa kapanahunan. Hindi pala pwede pilitin ang Lord. Kasi ang sabi dyan, not wasted like divine timing ensuring maximum fruitfulness. Hindi nasasayang. No? Eksaktong oras na hindi masasayang yung pinagpaguran, yung, kumbaga isipin natin, yung pinagpagalan natin. Kasi bakit? Merong God's perfectly time para sa blessing. Kaya ang sabi doon, ibubuhos ko yung ulan, saan? Sa kapanahunan niya. Para doon sa pinakamaganda, pinakamataas, pinakahurok na pagkakaroon ng bunga o magiging mabunga, fruitfulness. Kaya pala mayroong isang tinatawag na mga blessing na hilaw. No? May mga blessing na pilit. Diba yung mga kabataan ngayon, sasabihin, pagpalain yung relasyon nating dalawa. Sabi nung 16 years old, na hindi pa tapos mag-aral. Blessing daw ang relasyon nilang dalawa. Nag-aaral, diba? Hindi pa nga makabili ng almusal niya sa umaga. Wala tayong almusal. Pero blessing daw relasyon nila. So,
Isipin natin, may mga blessing na pinilit natin, na akala natin blessing yon. Pero dito natin maiintindihan, yung pinakamagandang blessing na tinutukoy is perfectly timed. Kaya nga sabi ni Lord, meron ako doon ulan sa langit. Meron ako doon blessing. At ibubuhos ko siya, basta hindi lang ibubuhos, sa kapanahunan. May season, may oras. Kaya mga kabataan, pag hindi nyo oras pa, para mag-boyfriend, mag-girlfriend, huwag natin pilitin. Ha? Bakit? Kasi hindi time eh. Ang sinasabi dyan ng Lord, kahit ulan, ibinubuhos ko, pero may panahon. Naintindihan, kaya nabi ko, Lord. Kaya pala minsan, pag pinipilit, ano nangyayari? Nadidisgrasya, napapahama. Ang minsan, si Lord talaga, hindi talaga umayon. Hindi pwedeng ganon. Kailangan, sabi nga ganon eh, di ba? May tanong, does your blessing honor God? Yung pagpapala ba na meron ka, nagbibigay ng glory kay Lord? Kaya nga, sabi niya dyan sa mga taga-Israel, sa mga Israelita, sabi ni Moses, reminder lang, nagpapaulan si Lord, magbibigay si Lord, but merong season, may panahon, may nasa kapanahunan. Para ano, walang sayang. Diba, talagang magiging mabunga. Kaya nga yung mga sumunod eh, diba, yung mga sumunod na, no, sabi dun sa huli, kaya kapag ganon, anong pwedeng mangyari? Hindi na kayo mangungutang. Kayo pa magpapautang. So, ang tanong dyan, mga kapatid, ano ba magiging natin dito? Kasi magpapaulan naman si Lord eh. Di ba? Pero ang title natin, depende kung paano mo siya i-take. Wow, grabe. Wala. Hindi ko nalagyan ng question mark eh. Pwedeng it's gonna rain. Yeah? Or it's gonna rain. Nakukuha. It's gonna rain. Or it's gonna rain. Parang ganito yan. Alam niyo yung kantang How Great is Our God? Pwede siyang maging tanong sa'yo, pwede siyang maging declaration. Diba? How great is our God? Pwedeng, how great is our God? So, ito, kung ikaw yan, Lord, nag-aantay ako, may blessing ba? May ganito ba? It's gonna rain? Parang tinatanong mo yung kinasabi, tinanong mo yung, katabi, it's gonna rain. Tanong mo, sumagot yung katabi mo, it's gonna rain. So, depende kung question mark sa'yo yan, or exclamation point na. Ay, intindihan? Tignan natin mamaya kung anong ka dyan sa dalawa. Anong dapat natin? What should we do? Anong dapat nating gawin? Hindi naman pwedeng magpapaulan si Lord. Turo ka lang. Doon mo pa ang ulanin. Dito, paulanin. Hindi ganon. Matalino ang Diyos. Kaya paulanin sa bahay mo sentro lang. So, anong dapat nating gawin? Yeah? Kasi sabi, si Lord magpapaulan, bubuksan yung kalangitan, yung floodgates, open the heaven, punong-puno doon. Ano mga dapat natin gawin? Una, ang sabi dyan, prepare the land you will plant on. Ihanda mo yung lupang pagtataniman. Kasi nung panahon na yon, di ba, halos at talagang kinabubuhay nila is pagtatanim. Halos pagdating lang naman ng New Testament, halos duldong ng daman din natin masyadong yung pangingisda, di ba?
So, sabi dyan, prepare the land. O isipin mo, pauulanin, pero ang tanong, handa ba? Yung pagtataniman. Sabi dyan, farmers blows hard clods, remove rocks, and clears weeds for the early rain. Nakita na ba kayo ng magsasaka na umupo at sinabing, paulanin mo na. Kahit wala pang ayos yung lupa. Diba? Yung iba nga, ginaganyang-ganyan pa, hinahawakan. Ano kayang itatanim ngayon sa buwan na to? Ano kayang mainam sa lupa na ito? Diba? May mga pananim na hindi pwede sa ganitong lupa. May mga pananim naman na pwede sa ganitong lupa. Pero, ang ginagawa, inaayos, tinatanggal yung mga bato. Diba? Talagang nagbubungkal-bungkal na. Yung mga damo na hindi naman kailangan nandun dahil kakainin yung sustansya, inaalis, tinatanggal. Kung ilalagay natin sa spiritual na buhay natin yan, nag-aantay tayo ng ulan, nag-aantay tayo ng blessing. Hindi naman yung katabi mo. Pero lagi yan galit. Hindi pa nakiklear yung mga weeds sa buhay niya. Sigurado na kasi yung pagpapaulan may season. Ang tanong, inihahanda ba natin yung lupang pagtataniman natin? Yun ang kailangan Yung spiritual life, ay lumipat Preparing your heart and life before receiving God's blessing. Kaya pala may time na hindi talaga uulan. Or may time, umulan na sayang lang. Diba? Bisan tayo pag sinabing, huy, uulan. Anong ninano natin noon? Wala pa tayong nawasa. Yung mga balde, sahod mo to sa alulot. Buhos-buhos yan. Panglinis-linis ng siyar yan. Diba? Ganun ang thinking. Pag hindi mo pa nagawa yan, talagang babatuhin ka alam yun. Babatuhin ka talaga ni mama. Ano dito? Lunasahin yung tubig. Kasi pambuhos-buhos, panglinis-linis. Huwag naman pangsahing, hanggang doon lang tayo sa pambuhos. Dumadaan yan sa alulot, yung mga pusa, doon pa naman yan. Ayaw nyo kami sa lupa, dito kami sa bubong. Diba? Tapos yung mga bata, gumagay ng ganyan pa. Sayang-saya. Wag ganun ang ulan. Naalala ko noon sa Pangasinan, dati meron tayong daughter church doon. Nandun pa tayo sa dati nating organization. Talagang natutuyo talaga yung pananim nila. At ang prayer talaga, wala pa naman cellphone noon na may messenger. Talagang tumatawag, maririnig mo. Gusto, pag pumunta talaga kayo dito, mahirap ang tubig. Mahirap talaga. No, doon yung sa mga kamag-anak ng mga gabay ni noon doon, kina Pastoros Banduya, yan. Talagang napunta kami doon, ang hirap ng tubig. Kasi nga, talagang hindi talaga sa season. May panahon na sinasabi nila, namamatay na talaga. Kasi hindi ako nagkakamali, mga April yata anniversary nila doon. Summer nga naman, pero ang tindi talaga ng tubig. Pero sabi ng pastor, ng mga umating, pastor, sana umulan po, paulanin na ito kasi yung mga pananim po namin, hindi na kinakaya. After anniversary, nagkaroon pa na, bago mag-anniversary, nagkaroon muna ng revival. Ayan. Then revival, after nun, mag-anniversary. Tapos nag-declare. Sabi ng declaration, Lord, kahit isang oras lang, tuloy-tuloy na ulan. Babasa lang talaga yung lupa. Maaano mo talaga pag kumukuha kami ng siningwelas, pag nalaglag yun at dadamputin mo, pag ginano mo yung mga daliri mo sa mga lupa, maaano mo talaga, ang init sobra. Tapos after ng anniversary, declaration, nung nagkakainan na kami, di ko talaga makalimutan, biglang bumuhos yung malakas na ulan, as in buhos talaga. Halos isang oras lang, pero basa talaga yung lupa.
kung isipin natin, napakahalaga talaga ng ulan. Hindi, kumbaga sa atin, sa panahon lang natin, kasi ang tao din naman yan, kaya may tinatawag na global warming, sisira ng mga ozone layer. Tao din yan, kaya hindi na alam kung saan mga pagkalbo ng puno, di ba? So tao din niya, kaya wala sumisip-sip ng tubig. Pero kung isipin natin, hindi masama ang ulan. Ang masama pag naging bahana. Bakit naman naging ba? Kung titingnan natin lahat, kinayuan ng condominium, subdivision. Siyempre yung tubig naghanap yan ng malalabasan niya, ng exit eh. Eh wala, saan pumupunta? Sa mga bahay, na mabababa. So hindi masama. So yung tinutukoy pa dito sa spiritual na buhay natin, na kapag yung ulan, parating, kailangan nakaprepare. Kaya pala minsan, hindi mo na binibigay ni Lord kasi hindi pa handa eh. Masasayang. Gusto natin, Lord, paano mo na, i-bless mo na ako. Eh di pa pala ready ang heart. Kaya pala gusto i-bless para ipamukha dun sa kaaway niya na maangat na ako sa buhay. Kaya pala may mga Lord, grabe, hindi mo pa ako binibless, pero yung itong ibang heart mo eh. Di ba? Ang puso mandaraya, di ba? Yung nasabi sa Jeremiah, ayaw ng Panginoon, ayaw ng Lord na ang heart natin hindi nakahanda. Pati ang buhay natin, mamaya binigyan ka pala ng 1,000,000. Sino ka? Kapatid ba kita? Kaibigan ba kita? Mamaya batiin ka ng kakilala mo. Ay, wala akong kilalang madumi ang kamay. Hindi nagnenil cutter, madudumi ang kuko. Pamantalang kasama mo yun sa hirap ng buhay noon. Di ba? Hindi tayo. Kumbaga pag naging born again ka na, pag naging Christian ka na, dapat naiintindihan mo na ang Lord nagpapala kung nakahanda na ang puso, nakahanda ang buhay. Paano pag binigyan ka pala ng 1,000, mayabang ka na? 1,000 pa lang, iba ng asta. Nagbago na. Ang puso, yung dating nagsasabi, Lord, yung mambababoy na naman, naiisip ko, para ako binigyan ni Lord, Pastor. Talagang, nagkaroon na ng piggery. Ni dumi ng baboy, walang naipadala dun sa... Isang peste lang, ubos eh. Kasi kailangan nakahanda to, nakaprepare pati buhay. Bakit? Kasi hindi ka lang naman isang beses pauulanan ng Diyos. Lord, grabe, hindi naman madadagdagan yung 1,000. Gawin mo naman 1,500. Sabi ni Lord, sa 1,000 pa nga lang, parang mananampal ka na eh. Kapag 1,500, kumitil ka na ng buhay. Ihanda natin kasi sigurado yung ulan. Eh yung pagtataniman, naka-ready ba? Kaya naalala ko yung sabi ng pastor eh. Piprit, sabi niya, alam nyo kaya minsan, sabi niya ang mga Christian, ang hirap i-bless. Kaya sa doon sa hindi mga Christian. Kasi kung sino pa na yung mga nakilala sa Panginoon, yung pa yung may sa mga sama ng loob, nagtatanim ng galit, nag-iipon. Medyo sabi gano'n, kaya minsan, nasasabihan daw na bakit ganyan? Parang mas lumala si ganito nung nag-born again. Kaya ang hirap minsan, na i-bless tayo ng Panginoon, sabi, hindi naman tumitingin ng Lord sa ganito eh. O sige, bibigyan ka ni Lord ng 1,000,000, ano ba, bibigyan ka ng blessing. Tapos ang heart natin, puro paghiganti. Mga kamag-anak ko na hindi ako tinulungan. Pupunta ako doon. I-check ko yung bahay nila. Ganon. Magpaparinig ako sa Facebook. Ba? Sasabihin, para kamusta na kayo mga kamag-anak ko, tsambahan lang makapunta sa mall. Ha? Kamusta na kayo yung mga kaibigan ko na hindi alam kung gaano kasarap kumain sa samgyupsal? O, yan yung heart eh. Diba? Hindi pala, kumbaga, yung ulan darating, yung ulan babagsak, yung ulan diba? May season. Ang sinasabi ni Lord, kamusta yung lupang pagtataniman? Kamusta
yung lupang babagsakan ng ulan. Kamusta tayo mismo? Kaya mga kapatid, sige kayo pray ha. Iba na, minsan ganito. Mag-ingat din tayo. Iano natin, baka pag nagkaganon tayo, si sister nasaan na? Pwede na natagpuan. Nandun, nag-SM, di alam ubusin 1,000,000. Kahit linggo, pera eh. Diba? Kaya, i-remind natin yung mga sarili natin. Mamaya, ibigay ng Lord yan. Mag-iba na ang puso natin. Mag-iba na mga takbo ng direksyon ng buhay natin. Yung dating may purpose. Diba? Sabi, binilas lang ako ni Lord, grabe. Kaya yung mga nagbibitaw, nakalam, pag ako talaga blinis ng Lord, i-bless ko yung church na yan. Sabi nung hindi na mahagila. Hindi na makita ang pangalan sa Facebook, Chinese, Japanese, ang karakter na Indonesian, Polynesian, hindi na maintindihan. Ayaw na magpakita. Low-key na lang. Bakit? Wala ng picture yung FB. Sigurado yung ulan eh. Ang tanong. Diba? Sa ayaw at sa gusto mo, ang Diyos ang may kontrol nun. Magpapaulan siya sa kapanahunan. Ang tanong, ready ba? Kaya magtataka ka minsan, ikaw yung sige ka ng pray, yung katabi mo yung binibless. Kasi yun naman yung prepare ng prepare. Bukod sa nagpe-pray, hinahanda yung sarili niya. O paano niya hinahanda? Gumagawa siya sa Lord. Inaayos niya yung karakter niya. Hindi yung binigyan. Diba yung mga ganun, minsan talaga, ganun tayo. Alam natin lahat yan. Ang hinihingi mo, ganito. Ang binigay pa lang sa'yo, ganyan. Ano ba naman yan? Ay po yung hinihingi ko, binigay sa akin. Ano po kayo, lista po kayo, para kasama ko kayo sa house prayer. Ganyan, huwag mo na sabihin. Tayo na lang magpipray. Huwag na manalay si pastor. Baka makakain pa dito yan. Huwag mo intindihin yung ulan. Ang intindihin natin ngayon, nakahanda ba yung mga puso at buhay natin? Kaya, minsan kasi ang totoo, alam nyo, konti pa lang pinatitikim pa lang tayo ni Lord. Pinapapatakan pa lang tayo ng ilang patak ng ulan, nag-iiba-iba na tayo ng attitude minsan. Yung dating namamansin, parang umiikit-ikit na yung lirik. Diba? Minsan yung konting, sabihin na natin, pinauna lang na ni Lord ng mga isang tabo pa lang ng blessing. Medyo pag tumingin na sa mga tao, diba? Medyo pag pinahanap mo, ba't wala si ganito sa ba't wala siya ngayong linggo? May pinuntahan daw na get together. Hanggang napunta na sa reunion. Hanggang sa linggo-linggo na sila nagre-reunion. Miss nila ang isa't isa. Ihanda natin. Yung ulan sigurado. Yung lupa. Tingnan mo yung katabi mo. Ano tingin mo? May lupa na ba siya? Inaayos na ba ang sarili niya? Bakit? Bakit sinabing amoy lupa? Hindi yung sinasabi na, matanda. Hindi yun, ha? Pag inayos yung puso, pag inayos yung buhay, maaamoy at maaamoy, makikita mo yan. Kaya minsan hindi ka na magtataka pag may nagtanong, grabe si sister, no, gano'n. Naku, ikaw naman, nagtakapak ka pa. Grabe rin naman yan sa Panginoon. Diba? Hindi yung, nagtututa nga ako dyan, sinong Lord niya? Isa lang kami ng church. Kapira, ikaw na yung nagtuta. Pero may naman na, kasi grabe din yung maglingkod sa Panginoon. Diba? Umaamoy yung lupa. Kaya, sumisigaw lalo pag napapatakan na lang.
Pangalawa, ano sabi dyan? Pakibasa po. Working patiently while waiting. Bakit? Ano sabi? Basahin ko lang dito sa English. And bless all the work of your hands. Okay? Sa Tagalog, pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Sigurado yung ulan Ang isang magsasaka, maaaring hindi niya kalkulado kung kailan yung saktong ulan. Pero may idea yan na uulan. Sa tagal-tagal, alam na rin niya, ganitong season. Kaya hindi ako magtatanim ng ganito kasi maulan. Ito itatanim ko kasi kaya niyang tumagal sa ulan. May mga ganong halaman. Diba? May mga ganong root crops. May mga ganong pananim. Pero, ang hindi na kinakalimutan, hindi siya tumitigil, gumawa. Hindi yung araw-araw, Lord, i-bless mo ako ngayong araw. Lord, i-bless mo ako. Sinasabi natin pag nagpe-pray, Lord, pagpalain niyo po ako ngayong araw. Sinasabi natin yun. Pero hindi natin pinapumukha kay Lord na araw, i-bless mo ba ako ngayon? I-bless mo ba ako ngayon? Work patiently while waiting. Gumagawa habang matyagang naghihintay. Hindi yung kailan kaya ako magkaka-girlfriend, kailan kaya ako magkaka-boyfriend. 13 anyos ka pa lang. Yan ang inaantay mo. Yan na yung patiently while waiting. Wala namang masama, pero kung yan na lang lagi, diyan na lang tayo nakatuon, diba mga kabataan, working patiently while waiting. Sigurado yung ulan Ang pwedeng mapagod tayo. At hindi na tayo maghintay. At sabi na, wala naman yan si Lord. Kaya nga sinabi may kapanahunan, ibibigay yung ulan, ibubuhos, pero may kapanahunan. Bumungkal ka lang ng pagod. Isang mo pa lang ng piko Ay, pagod na Lord, pagod. 3 attempt ka pa lang ng donuts. Uy, grabe talaga yung donuts na yan. Labes ka na ba umaten? 3, ay grabe ka rin. Nakailang prayer meeting ka na ba? Yung pagkakataon na makapag-prayer meeting ka, online, face-to-face. Grabe, ang tagal naman ng prayer meeting na yan. Kailan ka huling umaten? 2025. Work patiently while waiting. Hindi sinabi ni Lord, mag-antay lang kayo. Kung hindi, ano yung mga ginagawa niyo? Pagpapalain ko yan. Yung ulan ko kasi sabi ni Lord doon, di ba? May kapanahon ni Moises, ni-remind niya, yung mga ulan, may kapanahunan. Hindi, bukas uulan. O bukas daw ulan, bukas magbungkal na tayo. Hindi ganon. Kung alam niyo ba kung kailan darating yung blessing ni Lord, magdo-donuts ka kaya? A-attend ka kayo ng mga gawain, kung mag-aano ka kayo ng small group. Dahil ang blessing ni Lord, Monday darating. Sabado, pakitang galis na ako. Si Monday, darating yung blessing Kaya ganun sana tayo kasi alam natin. Pero dahil parang ulan yan, may season, may kapanahunan. Di ba? Misa magtataka kayo, si mayor namin, si Oka, nag-declare ng walang pasok dahil uulan. Tirik na tirik talaga yung araw Paano yung bagyo sa Mindanao? Nag-declare dito sa Luzon. Di ko talaga makalimutan yun. Tuwang-tuwa kami kasi walang ulan. Sabihan, laro yan. Basketball. Estudyante, tas dami namin sa court sa Glorieta. Kasi sabi, ulan daw Pero wala. Tayo, pwede pa tayo magkamali kahit pinakamagaling pa na Diba? Nag-aaral ng panahon, ng weather. Pwede pa magkamali yan. Pero yung mismong may-ari ng ulan, hindi yan pwede magkamali.
Kaya hindi sinabi doon na, on this day, mag-work kayo kasi baka mga 2 to 3 days para tingin ko na ang ulan. Ano ba sabi dyan? While waiting for blessing, don't idle like a farmer. Don't idle like a farmer tilling soil before the rains come. Habang nag-aantay daw po ng pagpapala, habang nag-aantay ng blessing, anong idle? Hindi, patunga-tunga nga. Maging katulad daw po tayo ng magsasaka. Walang tigil sa pagbubungkal ng lupa hanggang dumating ang ulan. Lord 1 year lang. 1 year lang ako magme-ministry. Para tingin mo ng ulan. Para tingin mo ng blessing. Yung iba nga 10 years bago makita yung bunga ng paglilingkod nila sa Panginoon. Ikaw, gusto mo 1 year, nandyan na kaagad ang blessing. Dun sa, diba? Kaya, isipin natin, hindi lang basta nag-aantay. Dapat may pagtsatsaga. At hindi lang basta may pagtsatsaga, may ginagawa. Alam mo, basta, nagtsaga-tsaga ako ng magantay, pero wala lang akong ginagawa. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan may ginagawa tayo. Diba? Sabi nga, pag sa mga sabi ng mga motivational speaker, hindi pwedeng isang galaw lang. Hindi rin sinabi na dapat maraming galaw. Ano sabi ng motivational speaker? Dapat sigurado mo gumagalaw ka. Kahit mabagal, kahit pa isa-isa, basta sigurado gumagalaw ka. Diba? Pag sobrang bilis mo kasi, pwedeng mawala ka sa direksyon, mapapagod ka lang. Pag sobrang bagal mo naman, pakatamarin ka. Diba? Dapat siguraduhin mo lang, gumagalaw ka. Patiently, nag-aantay ka. Diba sinasabi, ang success, hindi yan minamadali. Pinaghihirapan niya, nasa process yan. Diba? Ayun ang sinasabi nila. Sa atin, ano sabi? It reflects active faith. May faith na tayo? Sow your seed in season. Itanim mo sa kapanahunan, kung ano yung tinatanim mo, panahon ng paglilingkod na yon. Sinabi ng Lord, maglingkod ka. Preciso naman panahon ng paglilingkod sa Lord. Sinasabi ng Lord, kaya bakit sinasabi na itanim mo yung buto sa kapanahunan? Pagkabataan ka, wala pa ganong pipigil-pigil sa'yo. Nag-active ka, attend ka ng mga youth. Alam mo, 3 na yung anak mo. Saan ka pupunta? May youth activity doon. Sama ako. Hindi na pwede. Hindi ka na youth Naintindihan? Kaya sa panahon na youth ka, kabataan ka, magtanim ka bilang kabataan sa season na yun. Kasi darating yung time, magiging nanay ka, magiging tatay ka sa ayaw sa gusto mo. Mali ba na lang sinabi mo sa akin, Pastor, may gift of celibacy po ako. Ano celibacy? Hindi po ako mag-aasawa. Then yung pwede. Ano sabi dyan? Tapos na yung season na yun, God will bless the work of your hands. Ang Lord na magpapaulan. Naiayos mo yung pagbabagsakan, inihanda mo ang sarili mo. May pananampalataya ka, pero hindi lang yun. Nagtanim ka sa kapanahunan. Kaya yung mga kabataan, alwala po kayo sa akin. Mga kabataan na kahit na nag-aaral, nagmi-ministry, hindi kinakalimutan yung tahanan nila. Napapagsabay-sabay nila lahat yan. Kapanahunan, babagsak ang ulan din sa iyo. Ang tanong, nakapagtanim ba? Amen. Baka nung kabataan, pag pinati ng small group, sakit. Masakit yung strand ng isang buhok ko. Nahihilo ako. Sabi nung nag-ML. Masakit ang ulo ko. Sabi ng maraming katsa.
Busy siya. Brother Stop, pasensya na. Busy ako. Kikita mo yung Maide, oh. Here at SM, we got it all for you. Sabi nung busy yan, nakagala pa yan. Habang nag-aantay tayo ng matyaga, gumawa rin tayo ng matyaga. Magtanim. Huwag mong bilangin kung ilan ang naitanim mo kasi sigurado ako hindi mo na rin kayang bilangin kapag namunga yan dahil pinaulan na ng Panginoon. Huwag tayo magbilang. Ako, dami kong pagod sa ministry. Hindi ito gawain sa labas na pwede mong bilang-bilang. Boss, sahod! Pinasok ko 15 days, bigay 13 days. Bad yan, boss, ha? Bad, ha? Kulang 2 days. Kami nagre-reklamo talaga ako. Hugas ako hanggang alas 12. Laman lang kahit. Diba, 300 man lang. Chit, bagdagan mo naman. Talaga ba na always reklamo? Dami mo nga kain. Siyempre, chip, gutom eh. Ako na, may 500 na yan. Okay na. Huwag na talak-talak sa akin. Pero kay Lord, hindi tayo pwede mag-ano. Kasi kahit kailan, hindi kaya manlugi ng Panginoon. Tayo, pwede pa tayo maging suwitik. Bilang-bilangin natin, kasi sabihin natin, Lord ha, matin ako. O, kapatid ka nga ng linggo. Pero kung preaching, tulog ka. Mas lamang yung hikab mo kaysa rinig, pakikinig mo. Nag-aantay ka. Tiyagain mo ng pag-aantay. Sinatyaga mo naman na mag-antay eh. Gumawa ka na rin ng matyaga. Sigurado naman yung ulan. Ay, pansinin nyo, kung hindi ka nag-intay ng matyaga, may pananampalataya ka, pero kailangan may pag-intay ng matyaga, gumawa ng matyaga, hindi mo na mararanasan yung ganitong view ngayon. May kawayan. Kaya kapag nag-intay ka pa ng matyaga, gumawa ka pa ng matyaga habang may pananampalataya, someday makikita mo, nakakot ka na. Bakit? May aircon na tayo. Oh. Diba? Sa Dorope, si Jan, Jenny, kinasal sila kapon, huling kapatid namin. Wala na. Sila ang unang nakagamit ng church na kinasal na may aircon. Sabi nga ni Papa, inihanda to sa iyo dyan. Ang sarap kasi paano-ano ako ron, hindi mainit. Pumurma-purma ka ng parang ka na sa winter, okay lang. Malamig eh. Diba? Hindi mo mararanasan yung winter sa Grace Beam kapag napagod kang gumawa. Kapag hindi ka na nakapaghintay. Hindi natin sigurado kung kailan darating yun, pero sigurado may ulan. Darating ang ulan. Sabi na, puro ulan na nga. Stop, pinasok na tayo ng tubig noon dito eh. Sinasabi yung blessing, yung pagpapala. Alam mo, dinadali mo naman ako eh. Wala ka sinumpas nung nagano kami, ganyan-ganyan eh. Naglilimas kami ng tubig. Nag-aantay kayo, tiyagain na natin. Gumagawa tayo, buong tiyaga na. May mga makukulit. Diba? Hindi may iwasan nila, especially sa mga youth. Tiyagain lang natin. Kaya parang tutulo na ngayon kabilang, yung ko dito, nung nagpatotoo si Nika ng Friday, parang tutulo siya paangat eh. Na-epekto pala yung mga pangungulit ko, pahanap-hanap. Hindi ka. Natutuwa ako sa mag-ate na yon. Kasi talaga nung mga panahon nila, napakababait. Isa na sa panahon noon kung bakit para ako naka-jeta ay kain ako ng kain. Marami nakapagpadayat sa akin dito noon eh. Yung parang, ang lumiliit talaga isip ko. Kaya, hindi na rin ako magtataka someday na
naniniwala ako ng Lord, diba, bagsak na yung ulan sa amin. Yun ako nagtataka ko. Diba? Kaya yung mga gumagawa sa Panginoon, tsagain na natin yan, yung pag-iintay. Hindi, nagtsatsaga na lang ako dyan sa church para i-bless ako. Hindi yun, hindi yung ibig sabihin. Baka sabi, pastor namin doon, sabi, magtsaga na lang kami. Bakit? Minsan, naiinip na lang eh. Walang blessing na, walang ganito. Minsan, sa panahon na hindi natin alam. Sa panahon, akala mo, wala na. Doon pala biglang papatak yung ulan. Diba? Akala ko nga, hindi na ako makakaasawa eh. Biglang pumatak, napakalaki buong buo. Buti na salo ko, grabe mo lang to, Lord, napakalaki. Diba? Ay, mga nagpe-pray-pray ng bahay dyan, siguraduhin nyo lang ha, na atin pa rin kayo. Baka ilagay lang kayo ni Lord sa malapit na subdivision. Ay, masakit na ang pako, sinasanay ako sa malapit. Ay naman, ang problema, yung pa, dahil malayo. Dati, di ba, kaya, pag nag-pray kay Lord, at ibinigay na yung sinasabing ulan, maging tapat pa rin po tayo. Baka may nagpe-pray dyan ng sasakyan, diba? Yung anak, pinag-Lord, pag-graduate mo lang anak ko, papagamit. Baka pa yung nagtatrabaho na yan. Saan ka na? Pahinga ka na lang, huwag ka na mag-church. Huwag nung encourage ng gano'n, mga magulang. Ha? Alam mo, nak, magpahinga ka na lang kaysa mag-ministry. Wag nyo, kasi may mga magulang po ako nakilalang ganyan. Pahinga na lang. Eh, pagod na yung anak ko. Ayun, sabi nung nagkasakit sa baga. Walang sakit. Nung kahit nagtatrabaho, tapos nagme-ministry, walang sakit. Nung pinahinto sa ministry, pahinga na lang daw, guys. Pagod sa trabaho, doon nagkasakit. Kaya, di ba? Imbis na yung ulan, blessing, naging baha na lang sa buhay. Kaya maging po tayo, maging maingat. Ha? Mga magulang. And last, sabi dyan, you don't need to worry if it will rain because God Himself will open the heavens. Hindi natin kailangan mag-alala kung uulan. Kasi mismo ang Diyos ang magbubukas ng kalangitan. Hindi natin problema ang ulan. Bahala ang Panginoon dyan. Tayo, yung mga sarili natin. Bakit? Ano sabi dyan? Focus on your field and trust God for the floodgates. Mag-focus tayo. Saan ba tayo nilagay ng Lord? Saan ba tayo inanalo? Doon tayo mag-focus. Maging magaling tayo doon. Maging mahusay tayo kung saan tayo nilalagay ng Panginoon. At magtiwala tayo. Bakit? Sa kanyang langit eh. Sa kanyang pintuan ng langit. Sa kanyang durungawan ng langit. Yung floodgates of heaven, yung pintuan ng langit, kanya yan. Yan ang sinabi kanina, di ba? So balikan lang natin ha. Ako na lang pong magbabasa. Ang sabi, the Lord will open the heaven, the storehouse of His bounty. Sa Tagalog, bubuksan niya ang langit upang ibus sa inyong ulan sa kapalang. Bubuksan ng langit. Kasi nandun yung ulan. Yung field, kung saan tayo nilalagay ng Lord para mag-work, mag-ministry, diba? At doon tayo mag-focus. Hindi sinabi ni Lord, mag-focus kayo, lagi kayong tumingala sa langit. Abangan ninyo kung uulan. Wala. Hindi para sa atin yon. Ang pagbubukas ng kalangitan, hindi para sa atin. Ang sa atin gawin, yung makakapagpabukas ng kalangitan. May panahon may season. May isa tayong verse para mas maintindihan natin. Kasi ito talaga mas pinaka-accurate siya. Para mas mag-sink in sa isip natin, ano ba yung sinasabi? Lagi natin sinasabi, Malakay 3:10. It's about, sabi sa giving. Pero maintindihan natin dito, sabi ganun dyan, bring the whole tithes into the stores that may be food
in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see, I will not throw open the floodgates kung hindi ko bubuksan. Diba? Yung durungawan, yung pinto ng langit. At ibubuhos ko masaganang pagpapala. Hindi lang tutungkol. Sa tithes pa lang yan. Hindi pa pinagtutungkolan dito yung pagmiministry mo, yung paglilingkod mo sa Panginoon, yung pagpapagal mo, yung pagsunod natin sa Kanya. Hindi pa. Pagsunod pa lang to sa pagtatapat. Pero nung sabi, subukin nyo kung di ko bubuksan. Hindi sinabi ni Lord, ay, kayo magbukas. Pero sinabi si Lord, bahala kayo. Ito yung gawin ninyo, yan ang inyo. Doon, ito yung field na nilalagay ko. Ito yung sinasabi ko. Yung pagbubukas, akong bahala dyan. Akong problema yan. Sabi, di ba? Sa akin yan. Hindi nyo yung kailangan problemahin. Ako yan. Isa, pati pagbubukas ng langit, gusto natin, tayo pa Yung field lang natin, kung saan tayo nilagay ng Lord, doon tayo tumagtuon. Naintindihan ba, kapatid? Amen. Yung ulan, sa Panginoon yan. Yung pagbuhos, pagbubukas, sa Panginoon yan. Yung pagpe-prepare ng lupa, tayo yun. Sa puso, yung puso natin, yung buhay natin. Yung pag-aantay ng matyaga, paggagawa ng matyaga, tayo yan. Hindi sinabi ni Lord, bahala. Ay, nauso, di ba? May cloud seeding na tinatawag. Limit lang naman yun. Iba pa rin pag nagpaulan ng Diyos. Yes. Naintindihan ba natin? Sabi ng gano'n, Lord, focus ako ng focus dito para di kami binibless. Kasi hindi dyan. Anyway, may picture nga, nakalimutan ko lang Magaling siya. Ang dami niyang di ba, may mga pamingwit, nakaganyan, tapos andito siya, tapos pamingwit. Mga naka-ready. Kaya lang nasa wrong side siya. Isa lang isda doon. Samantalang yung mga isda nandito sa kabilang side. Pag nasa maling field tayo, nasasayang yung oras, yung lakas, yung panahon natin. Kaya kung saang field, saang lugar ka nilagay ng Lord, galawan natin, kilusan natin, mahalin natin. Kaya yung may mga ministry, binigyan ng Lord ng ministry, ay simpleng ministry. Walang simpleng ministry kay Lord. Lahat paglilingkod pagdating sa Panginoon. At tigapunas ng obwat, paglilingkod yan. Tagalinis ng church, ay, marami na akong kilala na kapag-abroad yan. Hindi ko naman sinabi mag-abroad ka. Diba? Pero kasi yun ng prayer kay Pastor Boy, gusto ko po mag-abroad. Maginis ka ng church. Baka dito ka hukay ng banon. Baka mahukay mo dyan, Poso Negro. Paawang palang tubig dyan. Kaya kung saang field, saang lugar ka nilagay ng Lord, doon mag-focus. Doon ka magpalalim, doon ka humukay. Wala naman sinabi ang Lord na, pag-isipan nyo, paano nyo bubuksan. Sinabi na hindi siya sikreto. Sa tithes lang yan. Kaya ang sinasabi, yung floodgates of heaven. Sa lahat siya Kasi ang Lord naman na may hawak Ang Lord naman na magbubukas. Hindi na pinaintindi ng Panginoon. Pag-isipan nyo, paano nyo ito bubuksan? Hindi. Ito yung gagawin ninyo. Ako ang bahala sa floodgates. Hindi sinabi ni Lord, ito gawin ninyo, pag-isipan nyo pa kung anong gagawin nyo sa floodgates na yan. Sa durungawan ng langit. Paano ko pa yan ibubuhos? So, naiintindihan po ba mga kapatid? Yung pinag-uusapan po natin ngayon.
Kaya kung saan ka ngayon nilagay ng Panginoon, galawan mo na. Kilusan mo na. Ayusin mo na yung field na yan kung nasaan ka. At mismo sa field na nilagay ka ng Lord kung saan yan, kung ano man yan, huwag mong pababayaan. Hindi mo na kailangan intindihin kung paano mabubuksan yung langit. Kasi sa Panginoon, hindi natin problema yun. Ang Lord ang bahala dyan. Kaya hindi na rin ka magtataka minsan. Diba? May mga ka-churchmate ka, may kapatiran ka sa Panginoon. Bakit ganun? Sabi, may season. Yes, may season. Hindi mo season na yun. Season niya, nung tataon, nung nagpaulan pa ang Panginoon, maayos yung field. Nandun siya sa field. Nandun siya sa lugar na yun. Naintindihan po ba? Kaya sipagan natin sa paggawa sa Panginoon. Sino dito yung alam niya nagsisipag siya? Yung may kakayanan umating ng Don't Watch, alam mong kaya mo sa sarili mo, umating ka. Huwag masyadong maraming dahilan. Kaya mo naman. Prayer meeting, may pagkakataon ka maka-attend. Sabi diyan, sa isang lugar, doon, sa isang lugar na kung saan, maaari na rin yung kwento, hindi umulan, napakatagal na. So, nung nabalitaan nila, sabi, uulan daw sa ganitong araw. Lahat sila lumabas ng bahay. Pero yung iisang bata lang, yung may dalang payo. Kung nag-e-expect ka, na pagpalain ka ng Panginoon, panampalatayanan mo, aksyonan mo. Hindi pwedeng lalabas ka, paano kung umulan, kung wala kang dalang payo, di ba babasa? Ano ibig sabihin nun? Faith with action. O sabi dyan, pakibasa po, hindi natin alam kung kailan uulan. Kung uulan ba, hindi natin alam. Lord, may blessing pa. Lord, may pagpapala pa. Hindi natin alam minsan. Di ba? Kung yung mga magsasaka, yung mga farmer, kung kailan kaya uulan. Saan pwede nga matanong na nila, saan ba nanggagaling yung ulan? Sa sobrang sigurong hirap. Dahil, diba, natutuyo na rin yung irigasyon nila. Pero ang sabi, sa buhay natin, we can trust in the one center. Pwede natin pagkatiwalaan yung nagpapaulan mismo. Kaya kapatid, sa buhay mananampalataya, sa buhay natin, marami tayong mga, hindi mga sigurado dito sa mundo. Pwede kang maraming maging katanungan. Pero pwede rin natin ipagkatiwala doon sa may kontrol ng lahat. Kung inaantay mo yung ulan, may kapanahunan niya. At kung hindi man umuulan pa sa buhay mo ngayon, ibig sabihin, hindi mo pa panahon. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo pa panahon ay hindi uulan. Kaya lagi lang natin tatandaan, kapag nandyan na yung blessing, nandyan na yung pagpapala. Does your blessing really honor your God? Yan bang pagpapala mo talagang makakapagbigay kaluguran sa Panginoon? Kasi tandaan mo,
hindi lang isang beses kayang magpaulan ng Panginoon. Yes. Kaya tanim ka lang ng tanim. Gawa ka lang ng gawa. Matyaga ka mag-antay. Matyaga ka tayong gumawa. Ihanda natin yung ating puso at ating tulugan. Huwag natin isipin kung kailan darating yung ulan, saan manggagaling yung ulan. Hindi yan para sa atin. Ang sa atin, pag-igihan natin, mahalin natin kung saan tayo nilalagay ng Panginoon. Maaaring yung grace bill, hindi pa katulad ng mga nakikita mo. Maaaring masabi natin, hindi tayo dinesign para katulad nun. Pero naniniwala ako na ang grace bill ay may sariling ulan na ibibigay nito. Kung nandito ka, kasama ka doon sa mauulan. Pero kung hindi, diba? May mga nagtiyaga eh. May mga naghirap. Diba? May mga nagpapagod. Ang inaantay na lang namin, yung ulan. Ang tanong, kailan ka gagawa? Diba? It's gonna rain. No question. Sabi mo sa katabi mo, it's gonna rain. Baka sabi, Pastor, summer pa lang. It's gonna rain of blessing. Baka nililiteral eh, ba? Tayong lahat ay tumayo. Meron tayong isang awit. Yan. So, antayin mo siya. Sa declaration na rin. Sa buhay mo. At pagbibigay ng glory sa Lord. Minsan, pinapaambulan pa lang tayo ng Lord. Pinahahamugan pa lang. Yung mist, yung dew, pinatitikim pa lang tayo ng Lord. Akala natin yun na minsan hindi pa pa. Pinabasa lang minsan ng Lord yung mga dahon. Pero iba, pag nagpaulan na talaga ang Panginoon. Nakahanda ba ang lupa? Nakahanda ba ang ating mga puso, yung ating mga sarili, yung ating buong buhay? Nakahanda ba yan? Baka tumitigil na tayo magbungkal. Baka tumitigil tayo alisin yung mga bagay na hindi karapat-dapat doon sa pagbabagsakan, sa pagtataniman. Kung may kapaguran, humingi ng kalakasan sa Panginoon. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, doon ka magpatuto. Doon mo antayin yung una. Ang grace bill, 12 years na, 13 years na tayo this coming month. Mga susunod na buwan. Yung iba rito nakaranas na kung paano magbigay ng ulan ng Lord sa kapanahonan ng kanilang buhay. Pero sabi ko nga, hindi lang isang beses nagpapaulan ng Panginoon. Kailangan mong ihanda yung lupa. Kailangan mo ulit gumawa. Mag-intay ng buong taga. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I-declare mo yan. I-declare mo yan sa Panginoon. Hallelujah.
Lord, yung grace bill, O God. Salamat sa laging pagpapaulan, Panginoon, sa amin. Di minsan hindi mo kami tinuyot, O God. Lagi mo kami pinauulan ng dito. At damang-dama namin yan, ranas na ranas namin. Kaya Lord, I pray na sa bawat tahanan, O God, na patuloy na maranasan nila hindi lang yung ulan ng pagpapala, kundi ang iyong pag-ibig, kapayapaan. And we pray, O God, na patuloy na balutan mo ng banal na dugo ang bawat tahanan, O God. Walang anumang masamang spirito at gawa ng kaaway. Hallelujah, Jesus. Lord, turuan mo ang bawat isa na ihanda ang mga sarili, O God. Ayusin ang puso, ayusin ang karakter, ayusin ang mga buhay. And Lord, habang kami ay nagtatrabaho ng matyaga, ng buong puso, Panginoon, mag-intay kami rin ng may katyaga. Kung mapapagod, Lord, humingi ng kalakasan siya. And Lord, kung saan mo kami nilagay, mag-focus kami. Ibigay namin yung aming lakas, oras, panahon na yun, God. Dahil ang pagbubukas, ang pagbuhos, O God, ng ulan galing sa kalangitan, ay sa iyo yan, Panginoon. Lord, naniniwala ako na ang grace bill, ang ulan niya ay may kapanahunan. Ang mahalaga nandito kami, O God, kapag nagpaulan ka na. At ang bawat isa, Panginoon, nakapatiran, na bawat mananampalataya dito, Panginoon, I declare, O God, darating ang kanilang ulan sa kapanahunan. Hallelujah, Jesus. At palain mo ang bawat isa, Panginoon, Lord, yung mga naghahanap buhay, nagtatrabaho, may mga negosyo, Lord. Bless them, O God. Lord, bigyan mo ng magandang kalusugan ng bawat isa. Pag-iingat, gabay at patnubay, O God. Ang may mga sakit at karamdaman in the name of Jesus. Pagalingin mo, God. At ang grace be, Lord, mag-focus kami kung saan mo kami nilagay. Magtrabaho kami ng buong tiyaga. Huwag kami manghihinawa at napapagod. Humingi kami ng kalakasan. Lord, ang bawat mananampalataya dito, darating ang time, O God, sa kanilang kapanahunan, ay bubuksan mo ang kalangitan at pauulanin mo sa kanila. Maraming salamat. Hallelujah. Hallelujah. At ngayon, bilang unang linggo ng buwan ng Marso, bilang pag-aalala sa ginawa ng ating Panginoon, sige po, tayo ay malaya na manalangin upang makahingi ng tawad sa Panginoon. Paano man yung ating mga nagawang pagkakamali, pagkakasala, upang maging malinis tayo sa kanyang harapan. Sige po mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sige po. Lord, pagpalain ninyo ang tinapay nito, ang katas ng ubas. Panginoon, ito'y sumisimbolo sa iyong katawan at sa iyong dugo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. And I pray, Panginoon, na hindi ito, Panginoon, maging sumpa, kung hindi maging pagpapala pa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, 1 minuto na pananalangin para bawat isa. Saliksikin po ng Panginoon ang ating mga puso para sa ating mga pagkakamali o may tagupang kasalanan.
sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos magapunan, dumapot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito at gagawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Panginoon, maraming salamat, O God. Sa araw na ito, sa darating pa, O God, na linggo, O God. Patuloy na ingatan mong bawat isa at pagpalain mo, Panginoon. Tanggapin po natin ang walang pag-ibig ng Ama, ang walang pagliligtas ng anak, ang patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu, humaytay sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At lagi natin tatanda na magpapaulat ang Panginoon sa kanyang kapanahunan. In Jesus' name we pray. Amen.